Sa bahagi pong ito, mga kapatid, tayo naman po ngayon ay lubos na magtalaga. Hayaan po ninyo na minsan pa kami po ay makapagpaalaala upang tayo po sa ating gagawing pagdalangin sa Diyos ay tayo naman po giniya. Mga kapatid, ang atin pong mga napag-aaralan ay talagang napakahalaga para tayo po ay maging dapat. Ang ating pagpapahalaga sa isa't isa na ating natutunan sapagkat utos sa atin ang magtanggapan gaya ng pagtanggap sa atin ng Panginoong Yesus. Sinasabi ni San Pablo doon sa 15 at 7 po ng Roma, sa ganito'y magtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. Yung pagtatanggapan natin na yan na kung paanong tayo po ay tinanggap ng Panginoong Jesucristo ay napakarami po palang laman na mga katwiran na kailangan nating alam din kung paano natin i-apply. Sapagkat sa 7 at 23 ng unang Korinto, sinasabi ni San Pablo na sa halaga kayo'y binili. Yung halaga ng pagkabili sa atin, mga kapatid, at needless to say, ito po ang pagkabili sa atin, dugo ng Panginoong Jesucristo po ang naging kasangkapan para po tayo matubos, mabili. Gaya ng sinasabi po dun sa 20 at 28 po ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya yung pagkabili natin, napakahalaga po noon, mga kapatid. Ang bawat kapatid na tunay na kapatid, sumasampalataya, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi mo po pwedeng presyuhan ng mas mababa doon sa halaga ng pagkabili sa atin. Dapat, mga kapatid, alam natin kung paano natin ito tinitingnan kasi magtatanggapan tayo. Ano halaga nitong tinatanggap mo kung gayon? Hindi po ba, mga kapatid? Hindi naman po pwedeng pawalang halaga natin ang isa sa mga kapatid kahit na sa tingin mo ay maliit. 18 at 10 po ng Mateo. Sinasabi ng ating Panginoon, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Kung hindi mo pawawalang halaga, sabi nga po ni Kuya, di bibigyan mo ng halaga. Anong halaga ang ibibigay mo dyan? Binili yan. Paano ang pagkabili? Sa halaga, yan ay binili. Kahit sa isa sa pinakamaliit, pare-pareho po yun, mga kapatid. It applies to everybody. Sa mga kinikilala ni Kristo na kapatid. Kaya, pagka ngayon makikitrato tayo sa ating mga kapatid, gaya ng naituturo ngayon sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kuya, titingnan mo ngayon lagi, paano mo ito tatratuhin? Paano mo siya bibigyan ng halaga? Kung hindi mo siya pawawalang halaga, anong halaga ibibigay mo? Dapat, alam natin, nakabaon sa isip natin yon na ang pagkakabili sa atin sa halaga na ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang naging pangtubos, naging pambili, mga kapatid. Ano po ngayon ang ibig sabihin? Kung si Kristo ganun kahalaga sa Kanya, yung mga kapatid, paano mo papahalagahan? Paano mo bibigyan ng halaga? Sabi po ni Kuya. Kasi may halaga yan yun ang pagkakabili dyan Kumbaga sa isang item, kung ano man yan, kung binili ng 1,000,000 yan, paano mong hahalagahan yun? Dapat kasing halaga noong pagkakabili na 1,000,000. Hindi mo pepresyohan ng 1,000 lang yung 1,000,000. Hindi po ba Kaya ang ganda-ganda po naipakita ni Kuya sa atin yun sa mga talata po ng Biblia. Kasi yung gagawin pala natin sa ating mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ang nag-a-acknowledge noon, sa Kanya mo ginawa. 25:40 ng Mateo. Sinasabi ng ating Panginoon, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Yun ang halaga ng kapatid kay Kristo. Kasi yung gagawin mo sa Kanya, kay Kristo mo ginawa. Yun ang Kanyang credit doon na-acknowledge ng Panginoong Hesukristo yan So dapat ganun din po natin tingnan,
Yun namang hindi mo ginawa sa kapatid, hindi mo rin kay Kristo ginawa. Kung itutuloy natin sa 41, tapos 45, yun po ay kay Kristo mo ginawa at hindi ginawa. Yung ginawa mo kasi pinahalagahan mo yung mga kapatid ni Kristo, kay Kristo mo ginawa yung pagpapahalaga na yun at pagbibigay ng halaga. Yung pagpapawalang halaga mo, kaya mo hindi ginawa doon sa kapatid ni Kristo, kay Kristo mo rin hindi ginawa yung pagpapahalaga. Kaya pagpapawalang halaga rin kay Kristo, yung ganon. Napakagandang maintindihan po mga kapatid. And every time ngayon may mga pakikitungo tayo sa ating mga kapatid, lagi maiisip mo, dapat ito, binibigyan ko ng halaga itong kapatid na ito. Pinahalagahan ni Kristo ito, binili ito sa halaga. Ang halaga, yung sakripisyo ng Panginoon, yung kanyang dugo ang pinambili. Dapat naiintindihan natin lagi yun. At ang dami po nating natutunan mga kapatid, nakadagdag sa ating mga kaalaman at karunungang nakaimbak na sa atin, papalawak, papalalim yung atin pong natututunan na atin pong inia-apply sa atin pong mga paglilingkod sa Diyos patungkol sa ating mga kapatid din na tayo po'y naglilingkuran. At sa oras na ito, dapat ganun din. Meron ding aral sa atin. Hindi lang naman sa pagtatanggapan, part pa rin yun ng pagtatanggapan, yung pong pagpapatawaran. Kasi hindi naman tayo magpapatawaran kung wala naman tayong pagtanggap sa isa't isa. Kaya si San Pablo ay merong sinasabi po dun sa 3:13 ng Kolosas, mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Kaya, kung paanong tinanggap tayo ng Panginoon, magtatanggapan tayo. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, ganun din po yung ating gagawin sa isa't isa, magpapatawaran tayo. Magtitiisan tayo. Hindi naman din natin magagawang magpatawaran kung hindi naman tayo magtitiisan. Marami pong nakapaloob na katwiran na lahat ng ito natututunan natin at oras naman ngayon para i-apply natin ito mga kapatid sapagkat tayo po ay hihingi ng tawad sa Diyos, maging karapat dapat sana ang ating mga paglapit sa Kanya. Sana nakapagpatawad na tayo sa isa't isa, tanda ng pagtatanggapan natin sa isa't isa, ng pagbibigay halaga kung paano binigyan ng halaga ng ating Panginoon ang ating mga kapatid. Ganon din po ang ating gagawin sa isa't isa. Lahat ito ini-apply natin mga kapatid. Bago po tayo manalangin, awitin po natin ang numero 1 sa ating mga himnaryo sa pagsambay patnubayan. Bro Josel, ikaw ba may nadagdag ba sa'yo? Kuya, opo naman. Ikaw na, ikaw na. Kahit saan mo ikutin, eto lang ang makikita mo, ang tunay na liwanag galing dun sa tunay na ilaw. MCGI. May magpapanggap MCGA, B, C, D, E, F, G. Kung ano pa ang idugtong nila. Pero MCGI! Diyan po lumuliwanag, kuya. Ang dami po nadagdag. Ito po ang MCGI! Salamat sa Diyos, mga kapatid. Damang-dama natin sa ating mga puso ang katuparan ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang paglitaw natin, ang existence natin, ang pag-iral na ito ng kapatirang pagkaganda-ganda. Kaganda-ganda. Walang. Oh. Kaya nga po kuya, pagka mga gano'n na, nagtatalo na kami, ang mga kasama pong KNP. Yan na, verified na. Yan, confirmed. Gano'n lang ako. Parang yung nakita, uli si Brad Rodel kanina. Yun ang totoong reenactment kasi inulit lang niya yung totoo namang ginagawa namin. Every time na may mga ganyan po, pakiulit mo Brad Rodel. Ang ganda eh. Confirmed. Ang sarap po ng mga ganong moments, kuya. Pagkakahimay nito, mga kapatid, kayo ba dito sa chapel? Gaano tayo kasaya?
Alaga pong kahit saan po natin ngayon tingnan ito, Kuya, Brad Rodel, mga kapatid, wala ka nang makikitang conflict. Hindi kagaya kanina, doon sa ibabaw ng ating tinitingnan lang, Brad Rodel. Pagka sinundan na ng tanong ni Kuya, mababalaho ka eh. Sino ba ang unang sasagot, Brad Josel? Dapat, ano ka na, magsabi ka, ikaw ba'y number 1 o number 2? Brad Rodel, ano ba sagot mo kung number 1? Pag madali, sige. Pag mahirap, ikaw na. Pero, Kuya, wala po kami Saya. lugaran eh. At salamat sa Diyos, pinadala kayo ng Diyos dito. Dinala kayo ng Diyos dito para masagot yung aming mga panalangin. Ganyan po ang kanilang mga sinasabi, mga kapatid. At kami naman ang aming sinasabi, salamat sa Diyos. Kasi isang karangalan po na may tanyag ang karangalan ng Panginoon dito. Hindi po namin kayo kakilala, pero nakikita na Diyos ang puso nyo. Alam niya ang pakiusap ng inyong mga kalooban. Siguro kaya niloob ng Diyos na kami makarating dito para po ang needy, ang miyembros de la Iglesia de Dios Internacional, maging maliit na kasangkapan para sa inyo. Ganyan sa MCGI! Members, Church of God International, mga kapatid, tayo po ay nagre-resume na sa pagpapatuloy ng ating mga programang nakapaloob sa ating paghahandog ng pagpapasalamat. Yan ang pagpapasalamat ng mga Kristiyano. Sabi nga po ng Kuya Daniel, kung hindi ka naman susunod, ay maghuhulog ka rin sa hukay. Kaya ang atin po, tuloy-tuloy na pagsunod mga kapatid, at ipinagpapasalamat natin na tayo po, awa ng Panginoon, na dilat ang ating mga mata para mas maging malawak ang ating pananaw, mas malalim ang ating mga paningin sa lahat ng mga bagay ng Panginoon, sa mga bagay ng kautusan. At tayo na! Umawit tayo ulit! Mga kapatid, awit ng pagpupuri! Magdiwang tayo, let us all sing, let us celebrate! Kay lungkot ng buhay, araw-araw ay nalulumbay sa bigat ng nararanasan. O Diyos ko'y tulungan, ang aking dalangin, huwag bayaan na magupiling. Libong hirap ay titiisin dahil sa tungkulin mo. Marami pong naging hapis ang kapatid na Eli. Napakarami niya sakripisyo. Pero all those years, nasasayang yung pagpapagod mo. Nasasayang yung mga sakripisyo mo. Kasi aabot ang pilit mo na maakay sa totoo itong mga tao. Gusto niyo po ba akong sabayan sa pag-welcome natin kay Kuya sa kanyang paglilingkod sa atin? Ito po standby! At sa napakasayang ikatlong araw ng paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos, nating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon! Ngunit kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy!
Yan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert.